And okay, so quick video lang tayo dun sa activity number 11 natin, which is ito. So itong activity number 11 natin is magko-construct tayo gamit ang isometric. Mag-isometric tayo pero ang given sa atin is orthographic view. Ngayon, analyze natin yung orthographic natin. So, ang given orthographic natin is yung front view, top view, tsaka left. No? So, meron tayong top, front, tsaka left view. So, kakonstruct lang natin yung ating orthographic base dyan. No? So, first things first, no? So, titingnan natin yung base niya, no? So, dito makikita natin yung lapad niya. And dito makikita natin yung lapad, which is 35. And dito naman makikita natin yung kanyang haba, which is 72. So, okay. So, lalagay lang natin yon. Okay. So, line. Okay. So, ito is, gagawa lang ako ng 72 by 35 na square. Okay. Then, meron siya, yung base natin, no? So, kung titingnan natin, meron tayong base. Ito. Tapos, ang height niyan is 10. So, lalagay lang natin yan. Ano ba yun? So, lalagay lang natin yung base, yung height ng base, which is 10. Yan. Then, kakonstruct natin yung isang face niya, yung may z-axis na tayo. So, construct natin tong front face or front view natin. So, lalagay natin dito. Line. Wait lang. So, construct muna natin. Ano ba yung given dyan? Meron tayo ditong arcs. Itong straight line na to. And itong circles dito. No? So, alam naman natin na pag circles ang at gagawin natin isometric, means ellipse ang gagamitin natin. So, meron tayong dalawang circle dyan. Itong maliit sa gitna, tsaka itong nasa labas, which is yung radius na 15. Ngayon, dito sa front view, wala yung radius or diameter nitong maliit. Maghahanap tayo ngayon kung nasaan siya. So, ayun. Kung titingnan nyo itong itong side view, meron nakalagay dito na diameter na 12, which corresponds to the diameter of the smaller circle. So, it means, ang diameter nito, itong circle natin dito, is 12. Okay, so lalagay lang natin yon. Then, paano natin malalagay yon? Una, hanapin natin yung center. Given naman yung center, so, yun. So, yung center natin is nasa gitna ng mismong object. Nasa gitna nitong 72 and merong height na 60. So, ang gagawin ko is gagawa lang ako ng line. So, line. Then, snap nyo lang doon sa gitna, which is ito. Triangle yung symbol ng snap sa midpoint. Then, meron tayong height na 60. Ayan. So, nag-construct lang ako ng ganyan. Then, yung circle natin, magiging ellipse. So, EL, enter, I, enter. I for isometric. Then, select nyo lang yung center. Then, pag ganito, F5 lang kayo para magbago yung face. Then, lagay nyo na yung radius. So, ang radius natin is 6. Since 12 yung diameter. Then, ulit, ellipse ulit. Then, I, enter. Tapos, ang diameter niya ito is, ano na yun? Ay, ang radius na ito is, ayan, 15. So, 15. Ayan. Then, dun sa drawing, nag-line lang siya. Okay, so,
Hindi natin siya may snap pababa. Ito, para makuha natin to. Itong part na to, hindi natin siya may snap. So, ang gagawin ko dyan is, since ang radius nito is 15, gagawin na lang ako dito ng line na 15. Oops. So, 15. Then, tataas ko lang siya. Line uli, dun sa kabila ng 15. Tataas ko lang uli. Then, trim na lang. Okay. Delete ko lang to. Okay. So, mostly nakuha na natin. Then, ang problema na lang dito sa part na to is etong arc. So, yung arc natin is meron lamang so, ang nakalagay dito sa arc is 2-R15. So, ang ibig sabihin lang yan, itong dalawang side na to, yung 2 dyan, itong dalawang side na to, is parehas na may radius na 15. So, paano natin kukunin yung 15 na yun? Ngayon, ang una kong ginawa dyan is hinanap ko muna yung center. Ngayon, nakatangent siya rito parehas. So, ibig sabihin, mula rito sa tangent niya, pababa is 15. Since may radius na 15 dito, tama? So, 15, 15. So, gamit yung coordinates na yun, gagawa lang ako ng line or guide para sa ating center. So, line. Snap natin dito sa sulok na to. Wait lang. Yan, kita nyo ba yung sulok na yan? So, snap lang natin dyan. Then, drag tayo ng 15. Tapos, tataas tayo ng 15. So, yan na. Yan yung center niya. Ngayon, para ma-check natin, so, gagawa tayo ng ellipse. Then, I. Tapos, mag-ellipse tayo with the radius of 15. So, kung makikita nyo, tumama naman siya, nag-tangent siya doon. No? Para ma-check natin uli, kung nag-tangent ba talaga siya, try natin i-trim. So, ayan, nag-tangent naman siya since hindi naputol. No? So, ganun lang din yung gagawin natin dito sa kabila. So, line. Then, 15 by 15. EL, I, snap, 15, select, delete, TR, delete. Okay. So, tapos na natin yung face na yon. Pero, may nawawala pang isa. Itong square na to. Ngayon, kung makikita nyo, yung square na yon, so, sa top view, square din siya, or rectangle. Rectangle din siya dito sa top view. Pero, pagdating sa side view is, meron na siyang, meron na siyang angle. Pero, hindi given yung height. Ang given lang sa atin is, ito. Which is, yung lapad niya. So, alam natin kung gaano siya kalapad. And, dito, kung papansin niyo sa side view, so 35 yung total na lapad natin dito sa side view. And minus 13, since yun lang yung lapad na itong base niya. No? So, meron tayong 13 dito. So, 35 minus 13 is 22. So, meron tayong angle. Tapos, merong base na 22 rito. No? So, 22 yung base, angle is 60. So, ang kailangan natin hanapin is yung height. Which is, kung titingnan nyo, is yung opposite na ito. Or somewhat like that. Ngayon, ang gagawin ko dyan is trigonometry. Trigonometry. No? So, paano ba yan? 22, ano ba yung sign? Opposite over 60. Ay, wait lang. Oh, tama, tangent lang yan. No? So, 22 tan 60. Ang makukuha nyo dapat dyan is 38.1051. 1051. Oh, 1051. No? So, saan natin ilalagay yon? Una,
Dahil meron tayong lapad, alam natin yung lapad, ito, which is 10. Kunin muna natin yan. So, line. So, mag-line tayo dito. Dahil mula tayo sa gitna, no? Sa gitna ako nag-snap, di ba? So, kakalahatiin natin yung line natin. So, kalahati ng 10, which is 5. Then, yung magiging height natin is yung nakuha natin sa 22 tan 60, which is 38.1051. Basta mag 4 decimals na lang kayo. So, ayan. Then, dito, bubuin ko na yung lapad niya, which is 10. Then, bababa ko na lang. Tapos, trim. Ayan. So, meron na tayong height. Tapos, kung makikita natin, diba? Ito yung front view natin. Tapos, ito yung left. No? So, left ang makikita sa atin, no? So, front view, then left. Tapos, yung left natin, itong front natin, is naka-abante lang siya ng 13. So, 13 lang yung kapal na itong part na to sa taas. No? So, ang humaba lang ng 35 is yung base natin. Ngayon, ang gagawin natin, select nyo lang tong faces na ginawa nyo rito. Yan. So, yan lang ang isa-select ko. Then, copy nyo lang. Copy. Bahala kayo kung saan nyo gustong mag-copy. Then, i-abante nyo lang siya. Abante ha, abante papunta sa front. Siyempre, abante. Pag ganon, sa x-axis. So, abante natin sa x-axis ng 13. Then, escape. Tama ba? Oh, 13 lang tayo dito. Tapos, linisan nyo na lang ng konti muna. So, lilinisan ko lang yung mga unnecessary things. Samahan nyo ng konting imagination. Para ano. Then, yan. Tapos, kukunin na natin itong diagonal natin dito. No? So, same lang naman sila ng lapad. Ngayon, ang gagawin ko is ganito. So, line. Mag-i-snap ulit ako sa gitna. Then, magsaside ako ng 5. Since kalahati siya nung ano. Then, i-snap ko siya dun sa taas. Tapos, side ako ng 10. Ay, escape. Wait lang, medyo magulo. Okay, so, ayan na siya, di ba? Ito yung ito yung nag-copy tayo, no? So, titrim ko lang. Sundan nyo na lang yung trim ko kung di kayo dito. Hindi nyo makuha. So, sundan nyo na lang yung ititrim ko para hindi kayo maguluhan. Tapos, ito, di ba? Ito may diagonal dyan. So, titrim ko yung part na yon. Then, ito. Tapos, ito. Yan. Okay, so yung bandang gitna lang yung intitrim ko, no? Yan. So, ang natira sa akin is yung extrude natin, ay copy natin na wait lang. Yung copy natin na face, no? Yan. So, yun yung natira dito sa akin sa harap. Ngayon, line ako. Mag-i-snap ako sa gitna. Then, 5. Then, snap ko rito. Doon sa nakuha nating 38.1051. Then, ganun lang uli gagawin ko.
5. Oops, mali ako ng nasnapan. Ito na lang. So, 10. So, ayan. Then, titrim ko lang ulit para hindi ako maguluhan. Okay, so, ayan. Unti-unti na siyang nabubo. Then, maglalagay ako ng line dito since may corner siya rito. Okay, so, yan na. Wait lang. Okay, so medyo nabubuo na siya, no? Ngayon, okay na tayo rito. Okay na tong diagonal. Pero may kulang pa tayo rito sa part na to, which is itong 5 na to. So, may parang tapyas pa siya rito, no? Ngayon, ang gagawin ko is ganito. So, dahil ito yung ating left view, dito ako kukuha ng 6x5. So, line. Aangat ako ng 6. Then, pupunta ako sa x-axis ng 5. Tapos, iaangat ko na, ay. So, line. This is 6, 5. Tapos, lalagpas ko lang dyan. Tsaka ko ititrim. Tapos, namamanhidyo pa ako. Tapos, magla-line lang ako. Papunta dun sa kabila. Lalagpas ko lang siya doon. So, para malaman ko kung hanggang saan. Or, para makopy ko tong mga corners na to doon. Ayan, so nakakasunod pa. So, titrim ko lang din yung mga excess lines na nakikita ko. Tapos, next natin dyan is eto, ikakopy natin siya. So, bakit natin ikakopy? Since itong 30 na to, yan nakikita nyo, is yan yung ating radius na 15 dito, di ba? So, i-atras din natin siya ng 5. Ayan, kita nyo ba? So, atras din natin siya ng 5. So, copy natin siya. Then, 5. Tapos, ito, copy rin natin ito pala. Yan, copy natin. So, copy natin siya. 5 din to. Tapos, delete na natin yung tong original. Dapat pala i-move ko na lang. So, di-delete ko lang din tong line na to since hindi naman siya kasama dun sa plot natin. Okay, so lilinis lang uli ako. Ayan. So, maglilinis lang uli ako ng mga lines. Ito. Ito. Tapos, ito. Kakopy ko lang din siya. Try ko siyang i-copy kung may effect ba siya, no? So, copy natin siya ng 5. No. So, 13 minus 5. 8. Oh, 8. So, move natin siya pa likod ng 8. No? So, kung makita nyo, lumabas, may nakausling
arc dito. To. So, may naka-usli. So, papabayaan natin siya yan dyan. Dito tayo magti-trim. Yan. Trim na natin tong iba. Ito, trim na rin natin since hindi na sila kailangan. Oops, sobra. Ito lang pala. Yan. Pusin mo na bago magtubig. Pusin mo na. Okay, so nagiging mukha namang object na siya. Tapos, magla-line lang ako rito pala. So, nakalimutan ko mag-line. Mag-line ako dyan. Bakit? Para lang dito sa maliit na detail na to. No? Then, trim ko ulit. Ayan. Tapos, dito, wait lang. So, magla-line ulit ako rito. No? So, snap nyo lang naman siya dyan. Then, tapos dito, select nyo lang to, delete nyo since matatakpan naman na siya. Tapos, ito, trim nyo lang to. Ayan. Nalis ko na ito. Tapos, ito, hindi naman makikita yung mga yan. Ano pa ba? Ito. Ayan. Ayan. So, okay na tayo sa ating side. Okay na rin sa front. Titingnan na lang natin is, okay, so ito yung front natin, front view. Side view, okay naman na. So, yung top view na lang natin. Titingnan natin. So, kung makikita nyo, may kulang pa pala tayo na butas, tsaka fillet. Fillet ba? Fillet. No? So, ito. Tapos, itong butas na to. Tapos, hanapin uli natin yung center ng ating butas. No? So, yung center niya is, center nila is may distance na 48. Tapos, mula sa likod, ito likod to ha, ito yung harap natin. So, mula sa likod, hanggang dito sa kanyang center, is merong 23. No? Tapos, ang gagawin ko dyan is 72 minus 40, ay, wait lang. 72 minus 48 divided by 2. So, it would be 12. So, 12 ang distance niya rito. 12 ang distance niya rito. Tapos, 35 minus 23, 12. So, 12 rin dito. So, same lang sila. So, 12 by 12 siya. So, line. Dito is 12. Oops. 12 by 12. So, parang, kung paano yung ginawa natin dito, is ganun lang din yung gagawin natin sa butas, no? Okay, so, line lang uli rito. Dahil 12 by 12 lang naman siya, so, madali lang yan. Then, AL for ellipse, then I for isometric. No? So, make sure na nasa tamang ano kayo, face. Tapos, okay, so yung butas natin is may diameter na 12 which has the radius of 6. No? So, ulitin lang natin dito. So, 6. Ayan. Tapos, ano pa ba? Okay, so dito naman sa 48, ay dito sa fillet. Ngayon kung makikita nyo dyan,
Yung dulo ng fillet natin is nandun lang din sa 12 by 12. Ayan o. So, 12 by 12, which means ang radius neto is 12. Ayan lang. Kita nyo ba? Ayan lang siya. Then, trim nyo lang to. Tapos, copy natin to pababa. So, baba natin siya ng, ano yung height niyan? 10. Then, ito, connect natin to with a line. Wait lang, trim lang muna pala natin. So, connect natin to ng line. Tapos, alisin na natin tong line na to. Ay, hindi pala pwede. So, trim lang ulit natin to. Uy. Lagyan na lang natin ang line. Yun lang. So, ayan na. Meron na tayong object. So, lagyan na lang natin ng lines, center lines. As a reminder, not using this to write our paper for us, but it's simply giving us dot starter. I like this first one right here, so let's go ahead and choose that. And then the next step is finding sources, but that can get very time consuming. Thankfully, Grammarly can even summarize articles, so we can extract the main points and weave them into our writing with ease. It'll never write your essay for you, but rather steer you on the right path and polish your ideas. For example, with Grammarly Pro, we can rewrite run-on sentences to make them more clear, and we can also replace overused words so we don't sound repetitive. And if you're worried about using AI in school, there's a plagiarism and AI detector as well. They even have Grammarly. Okay, so meron na tayo center lines dyan. Dito naman. AI typed, human written, or AI assisted, so you can have a transparent conversation with your professors. Grammarly is So, proceed tayo sa dimensions. So, dimensions ng linear para sa mga nakatayo, which is ito. So, ayan na. Ito naman. May Grammarly pa yun. May ads. Okay, so trim natin. Okay. Meron pa ba? So, wala naman na. So, proceed tayo sa dimensions. So, dimensions ng linear para sa mga nakatayo, which is ito. So, yun lang. So, solid, continuous. Okay, so linear para dito. Paano yan? So, linear ulit para dito. Ay, hindi. Ano na to? Aligned. Okay, so ayusin lang natin siya.
Nope, I think mas okay siya dito. Yan. Tapos leader ko ba to? Nope. Align na lang natin. Ito, pwede siguro leader. Ano pa bang kulang natin? Nope. Dash diameter. Nope, radius tayo. Radius of